Hala ka mga ka-over! Kampo ni Marcos at ni Romualdez, nagpaunahan nga ba sila para bayaran ako? May natanggap ako na message. Sabi nila i-vlog ko daw sila. Pwede ka ba gumawa ng video para kay Speaker Martin Romualdez? Kung paano ko ipagtanggol yan si Speaker? Hindi ko naman nakikita ang kanyang ginagawang mabuti. Yung tae, kahit isprayan mo pa yan ng maraming pabango, mabaho pa rin yan. Pero kung titigan ho natin yung kanyang post, mas lamang ho, ang pinagtatawanan yung rally dyan sa Davao. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aani. Okay. It's there's also should I say milyonaryo? Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Right, welcome back mga kabaitan, magandang buhay ho. Happy Monday sa ating lahat mga kabalitaan. Salamat sa 48,894 subscribers. Yung badas at ako na yung pataas at sana bago dumating yung halalan or midterm elections, sana makakuha na tayo ng 50,000 subscribers and above. At bago matapos ang 2025, makakuha na sana tayo ng pataas na 100,000 subscribers mga kabalitaan. Alright, welcome ho sa inyo lahat. Maraming salamat ho mga kabalitaan. Anyways, hindi na tayo magtatagal ho at diretso na tayo sa ating paksa at pag-uusapan dahil nga po ay may mga samutsari ho tayo na kukuhang impormasyon. Gaya na lang ho sa larawan inyong makikita dyan. Yan po yung Davao City. Dami. Wow, dami tao daw. Dami. Napakadaming tao daw mga kabalitaan. Well, anyways, pag-uusapan ho natin yan kung bakit ho naging isa sa ating mga paksa ho yan. Yung rally ng alyansa dyan sa Davao mga kabalitaan. At of course, may isang vlogger na umano'y siya'y kinausap at kailangan daw ang gagawin niya ay promote lamang, bigyan ng magandang pagpapaliwanag o di kaya yung reaction or content sa kanyang sariling vlog itong si Tamba. Pero hindi ho siya nagpasilaw sa kanyang sa alok ni Tamba mga kabaitaan. Pero ito ay para sa akin ito ay may katotohanan kasi hindi biro ho akusa ka sa isang mataas na posisyon sa ating bansa na ikaw ay gustong bayaran yung prinsipyo para lang ikaw ay kakampi ho sa kanila. Pag-uusapan ho natin yan. Kilalang vlogger ho yan. Dinadaan lang ho yan sa kanyang mga salita na mga talinghagang pananalita ho mga kabalitaan. Wow, talinghaga mga kabalitaan. Napaka-lalim. Talo ako sa Tagalog nito kasi malalim mag-Tagalog to kahit Bisaya to mga kabalitaan. At ipapakita ho natin kung ano nagiging reaksyon ng sambayanang Pilipino patungkol ho sa videong ito mga kabalitaan. Pero bago pa po ang lahat mga kabalitaan patungkol ho diyan, ito ibibigay ko muna sa inyo para at least maging tayo. Para yung dugo natin ay masisirculate ng husto kasi pag hindi makapag-circulate ng husto yung ating dugo ay baka ho tataas yung dugo natin at delikado na. Pero ito ay para lang matuwa ho kayo, panoorin nyo po ito at ito ay para ho sa mga pumirma na mga kongresista laban ho sa impeachment ni Inday Sara Duterte mga kabalitaan. Pakinggan nyo ang sigaw ng bayan. Sa harap ng panlilinlang kami lumalaban. Di namin malilimutan, di namin tatanggapin ang kasaysayan ng huhusga sa inyo. Tandaan nyo yan! 215, dagdagan mo pa mga traidor sa mandato ng bayan. Iniluklok ng 32 milyon. Pero anong ginawa? Impeachment na walang basehan, isang panloloko. Halata habang gutom ang Pilipino, presyo'y walang kontrol, kawalan ng trabaho, ospital ay kulang. Pero inuunan nyo ang manira at mamulitika, mga mukhang salapi, di tunay na lingkod bayan. Maniningil ang Pilipino, tandaan nyo yan. Oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maniningil ang Pilipino at kayo'y magbabayad. Alam naming laro nyo, klaro ang motibo. Kapangyarihan hindi serbisyo, ganyan kayo di ba? Totoo tiwala ng bayan.
sa putikan. Dahil gusto nyong kontrolin ng gobyerno sa inyong kamay. Duterte ang pangalan, kinatatakutan nyo kaya kahit walang sala gusto nyong pabagsakin, pero mali ang kalaban nyo, mali ang inaapi nyo. Dahil kasama niya ang bayan, hindi kayo ang panalo. Maninigilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maninigilang Pilipino at kayo'y magbabayad. Babango ng masa, lalaban ang bayan, katarungan ang sigaw, hustisya ang alon. Hindi kami tatahimik, hindi kami papayag. Ang kapangyarihan ay sa taong bayan, hindi sa mga gahangan. Bantay sarado ang pangalan nyo sa listahan, di malilimutan sa susunod na halalan. Kayo ang nagbenta sa aming boto't pag-asa, ngayon kami naman ang huhusga sa inyong pagkatao. Huwag nyo kaming lokohin, tapos na ang panlilin lang, isang maling hakbang at kayo'y malalaglag. Kayo ang nagtagda ng sarili nyong kapalaran, sa kamay ng taong bayan kayo'y mapaparusahan. Maninigilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maninigilang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maninigilang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. Maninigilang Pilipino, tandaan nyo yan, oras nyo'y darating, may hangganan ang lahat. Sa balota kayo'y babagsak, wala nang babalikan. Maninigilang Pilipino at kayo'y magbabayad. Kasaysayan ng huhusga, pangalan nyo'y nakatala na bilang mga traidor sa tiwala ng bayan. Pilipinas ay di bulag, di pingi, di pipi. Maninigilang Pilipino, huwag nyong kalimutan yan. Grabe no, ang laking bunganga. Oh, tingnan nyo. Kilala nyo ba yung taong yan mga kabalitan? Yun ko, parang familiar ko yan mga kabalitan. Familiar din ba yan sa inyo mga kabalitan? 40,894 subscribers. At huwag niyo pong skip yung ads na inyo mapapanood sa mga video na inyo mapapanood or pinapanood ho dito sa ating munting bahay mga kabitan. Comment, like at i-share niyo po yung video. Damihan niyo po yung comment, likes mga kabitan at comment as well. At pinutin ang notification bell para ho tayo mas laging updated ho sa mga pangyayari sa ating bayan mga kabalitaan. Ngayon po ay ito, hindi ko na to papatagalin pa dahil talagang nakaka-excite ho itong batang ito. Ang galing mag-vlog ho nito mga kabaitan at hindi pa ako vlogger, ay pinapanood ko na ho ito. At ngayon po ay parang gusto ko nang gawa ng content at ipapakita ko lang sa inyo para naman kahit paano yung sa loob ng kalungkutan ho natin ay mapapatawarin natin kayo dyan mga kabaitan. Ito po, pakinggan at panoorin niyo po kung kilala niyo itong batang ito. Ha? Natatawa ako dito, magaling to, isang Makata, no? At yun nga, sabi niya dito ay may tumatawag daw, may kumontak sa kanya para daw bilhin o rintahan ba o ano, ha? Magkakaroon ba ng kontrata ang para sa ang prinsipyo nito? Kasi nga gusto daw ni Tamba na i-content daw siya sa batang ito, sa vlogger na ito, para maging mabango sa taong bayan. Pero grabe yung patama ho dito. Hindi ho nasilawan sa pera ni Tamba mga kabalitaan. Kung ito ay totoo, mas talagang kayo nang humusga kasi ako sa sarili ko naniwala ko totoo ito. Hindi biro ho na mag-akusa ka sa isang mataas na posisyon sa gobyerno natin na ganun. Mahirap din no kung hindi totoo. Pero kayo na pong humusga kung totoo man ito o hindi. Pero para sa akin, ako'y naniniwala ho na nangyari na ho ito mga kabalitaan. Dahil alam naman natin yung mga bangag vloggers ay talagang bayaran ho sa team Sinusuka mga kabalitaan. Dahil klaro naman ho, tinamin naman ho talaga nila. Iba ba, may mga kumontak, may mga nag-leak na mga voice mga conversation ho nila. Meron daw talaga. At may umamin din, pati si Epifanio Labrador na hindi na nga sumipot doon sa sa unang hearing yata nila doon. Saan ba yun? Sa Korte Suprema ba yun? Or anong RTC branch ba yun? So, hindi sumipot. At sabi niya, siya binayaran daw. Ni Tamba mga kabayan. Malamang ito rin. Sige, panoorin natin at
Pakinggan natin itong batang ito dahil talagang mapapaisip po kayo na totoo pala yung mga nakukuha nating mga impormasyon. Hala ka mga ka-over! Kampo ni Marcos at ni Romualdez, nagpaunahan nga ba sila para bayaran ako? Mukha nito. Folks, nagtatanong lang ako ha, baka i-contempt nyo ako. May ibubulgar na naman ako sa inyo na bagong baho mga ka-over. Manimaho na pud ni sila mga ka-over. Anak sa iring naway lubot tong si Bato pa ang magsasabi. Ano na ang nangyayari sa mundong ito? Anak ng baka. Kasi mga ka-over, may natanggap ako na message. Sabi nila i-vlog ko daw sila. Gaano katotoo ito? Malalaman natin yan mamaya kaya tapusin ang video. So ngayon mga ka-over, magpakilala muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Commander Tatat. Yan ang tawag nila sa akin kapag ang content ko ay tungkol sa usapin ng bayan. At kapag ang content ko naman ay makata ng bayan, ang tawag sa akin ay pambansang makabayan. At kapag ang content ko naman ay mga delikadong challenge, ibinubuwis ko ang aking buhay tulad ng pagtalon sa mataas na niyog at pagkain ng Makati na badyang, pagpapalibing ng buhay tapos yung sahod ko itinutulong ko sa pobre. Ang tawag naman sa akin ay Super DM. So ngayon, pag-uusapan na natin tong pinakamainit na issue at pinakamalaking katangahan na ginagawa nila mga ka-over. May nag-message kasi sa akin mga ka-over, fake page siya. Okay, malamang hindi naman talaga magpapakilala kapag mayroong gagawin na wrong move. O di ba? Sabi niya nung una, Super DM, ikaw ang napili namin dahil ikaw ang may kakayahan para suportahan ang administrasyong ito. Maraming Pilipino ang nagising sa mga matalinhagang salita mo para sa ating bayan. So ang naisip ko nung una, sabi ko, baka si President BBM na to. Baka pinapatawag na ng mahal na Pangulo ang Makata ng Bayan para i-unite ang mga Filipino. So sinasakyan-sakyan ko lang siya para malaman ko kung saan papunta ang message niya. Sinasabi niya sa akin, interested ka ba? Sabi ko, yes. Pero anak sa ring naway lubot mga ka-over, yung sumunod na chat niya, sabi niya, pwede ka ba gumawa ng video para kay Speaker Martin Romualdez? Anak sa ring naway lubot mga ka-over, naisip ko sa sarili ko, paano ko ipagtanggol yan si Speaker? Hindi ko naman nakikita ang kanyang ginagawang mabuti. Kung si Duterte pa ang magsasabi, wala naman niyang ginawang mabuti. Anak sa ring naway lubot mga ka-over, kung si Speaker titindig para sa Kongreso, ako titindig ang balahibo ko kapag nabasa ko ang chat nila mga ka-over. So ngayon mga ka-over, alam na natin na naghahanap pala sila ng sikat para pabanguhin ang pangalan nila. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo paring Martin, yung tae kahit isprayan mo pa yan ng maraming pabango, mabaho pa rin yan. Yung mga dating hindi naman political vlogger, biglang naging political vlogger. Anak sa ring naway lubot, siguro may pinag-usapan sila mga ka-over. Pero ang masasabi ko lang kay paring Martin, alam mo pare, kahit hindi mo i-vlog ang ginagawa mo, hindi mo bibidyohan, kapag galing sa puso mo ang ginagawa mo, malalaman ng tao yan. Hindi mo kailangan ng maraming kakampi pare para hangaan ka ng tao. Ang ginawa mo kasi pare, kinuha mo lahat ng kakampi ni Duterte, tapos pinadaplisan mo si BP. Binabanatan mo siya pero hindi mo nga mabanatan ang iyong sarili. Alam mo paring Martin, ito yung payo ko sa'yo. Kahit wala kang sinisiraan, gumawa ka lang ng mabuti, mamahalin ka ng tao. Pwede mo nga kausapin ang mga representative ng bawat probinsya para ipaayos ang mga kuryente. Dahil ang kuryente ang pinaka-importante sa lahat para mapaunlad ang probinsya na tinulog-tulugan lang. At hindi ko natapos ang video dahil sa time na yun, umulan maghapon. Abangan ninyo,
ang mga susunod na nakakakilabot na mga eksena. Grabe, no? Nakakatawa to na parang totoo mga kabaitaan. Ewan ko lang. Pero para sa akin ay talagang ito ay totoo ho ito kasi mahirap na eh. Mahirap magbintang. Dinadaan lang sa biro nitong si Super DM mga kabaitaan. Magaling. Sang makataho na talagang pinapanood ko to dati, hindi pa ako vlogger, hindi pa ako gumagawa na ganito. Kasi natutuwa ako nung sa ibang bansa pa ako mga kabaitaan, nag-abroad pa tayo, FW tayo dati kasi. Pinapanood ho natin to si Super DM. Di pa gano'ng kasi sikat to, pero ngayon talagang dami na hong subscribers kaya sabi ko, pwede rin siguro tayo maging vlogger, no? Sabi ko dati, pero ayun, nangyari nga. So mga inspirasyon natin yan sila. Pero yung usapin na yun mga kabaitaan kay Super DM, alam nyo po ay, kung sabihin natin na ito ay pabiro lang, at yung kanyang mga sinasabi ho dito ay talagang nangyayari ho sa totoong buhay mga kabaitaan. Nangyayari ho ito. Iksiin lang ho natin yung sinasabi niya. Iksiin lang ho natin na sabihin na natin sa isang salita na traidor. Traidor ho talaga. Huwag na natin explain na pahabain pa. Yung sinasabi niya ay totoo ho, nangyari ho yan sa totoong buhay. Ngayon ho, sa politika at ditong kay Inday Sara Duterte at ditong kay Tatay Digong na sila din mismo ang gumagawa mga kabalitaan. Anyways, dito naman ho tayo kay Andrew E. Nakita niyo po ba itong kay Andrew E? Napakaganda ho. Talagang daming tao. Napakadaming tao ho. Para bang sabi daw, wala hakot-hakot. Sige, wala hakot-hakot. Tignan natin kung wala hakot-hakot. Dito ho nagkatalo mga kabaitaan, no? Silipin natin yung larawan ho nila. Sana ba yun? Ayun, napakaganda ho. Talagang daming tao, no? Yung talagang kulay pula talaga yung suot-suot nila mga kabaitaan. Kulay pula. At yung kulay pula na yan ay masasabi ho natin na sa kanya ho talaga yan, kay Bungit ho talaga yan. Hindi natin na wala tayong argumento dyan. Sa kanya ho talaga yan. Ayun. Ito, napakadami tao. Wow, believe ako, napakadami tao, no? Yun, no? Yan. Pero pag sa time hindi Sara Duterte, nung nandoon pa siya kay si Andrew A nung nag-perform, nung sila pa magkakasama ni Bongit, ay hindi ganito ka, mali, lang to, kunti lang to. Sobrang dami ho. Sobrang dami ito kasi tandem sila, di ba? Ngayon, pero makita natin na madaming tao pero yung iba nakasuot pa ng dyan Parang suot na pang Iglesia ni Cristo mga kabaitaan. Nakaputi kasi. O baka ginagaya lang siguro na yung suot ng INC na puti kasi puti is purity mga kabaitaan malinis, talagang napakalinis. Ginaya ko nila itong pula kasi talagang dugong-dugo mga kabaitan, pangit din sa mata. So ipakita ko natin dito. Wow, pero lipat tayo dito mga kabaitan. Dito tayo magkakatalo. Yan, diyan tayo magkakatalo mga kabaitan. Ano po bang ibig sabihin na pinapakita ho natin? Ano po bang ibig sabihin? Meron siya ditong 8,100 na hearts. Wow! Palakpakan! Yun, no? 8,100 mga kabaitaan. Or 8,100. Yung thumbs up po, yung fights na fights, okay na okay. Okay ka ba dyan? Wow! Meron siya ditong 13,000 mga kabaitaan. Palakpakan natin. Pero itong awit na tuloy. Itong last, itong Manny Pacquiao reacts mga kabaitaan, reaction, Manny Pacquiao reaction style mga kabaitaan, tingnan nyo, 68,000 lang naman. So ano po ba ang ibig sabihin nun ito? Napakadami ho, ito yung ebidensya. Nasa post ito sa Facebook ni Andrew E. Worldwide then dami ngumingiti pa, hindi na natin ma-scroll down mga kabaitaan. Dami pero 68,000 tawag nito. Nagbigay ng ganitong reaction mga kabalitaan. So, tinawanan lang ho. Ito naging reaction ng mga kababayan ho natin. Although, in fairness naman, maraming nag-thumbs up, nag-hearts, at meron pa nga dito nakasulat more. Ano bang more? May galito, 902. Parang may nagulat, 386. Di ba? At parang may umiyak, 135.
Ano ba yun? Parang niyakap, 350. O, kunti lang. Pero mas madami ho dito mga kabaitan. Itong tinuro ko. Yan, napakadami ho mga kabaitan. 68,000. Ano bang ibig sabihin nun? Ha? Nagiging katawa-tawa ho itong si Andrew Ford Medina mga kabalitaan. So hindi na ho tinatangkilik ng mamamayang Pilipino, marami na ho talagang hindi nagkakagusto, sinusuka na ho talaga sila, pati itong si Andrew E. mga kabalitaan. Pati siya nadamay tuloy, bakit pa kasi dikit na dikit dyan kay Tamba? Dyan kay Bungit? Dyan kay Lisa? Ay malamang siyempre may pera punong-puno, tiba-tiba sila dyan Mataki mo, araw-araw may nananalo sa loto mga kabalitaan. Sunod-sunod pa, isang araw lang yung gap, may nanalo na agad. Saan mapupunta yung pera? Tapos gamit pa sila ng dami, winner mga kabaitaan. Dinadaan pa sa Photoshop. Sigurado na. Ano bang argumento ho natin dito? Ang ibig sabihin lang ho dito, ito ngayong rally ni Bungit, pinupuntahan lang ito pag may pinapangakong ayuda. Oy, punta kayo doon kasi mapasama kayo sa listahan, may ayuda tayo. Oy, punta kayo doon kasi nandyan yung artista, nandyan si Andrew E. Daming pumupunta kasi nakakaaliw naman talaga. Itong si Andrew pag kumanta na ho. Dahil basang-masa ho yung kanyang mga kanta. Pero kung titigan ho natin yung kanyang post, mas lamang ho ang pinagtatawanan yung rally dyan sa Davao nakarang araw mga kabalitaan. Sinusuka na. Ako magpapasalamat ho ako kay Bungit dahil pinopromote niya ho yung Team Suka. Sabi niya yung nasa grupo daw, bumili lang ng suka, tapos may COC na. Tingnan mo tuloy, naging Team Suka tuloy yung PDP laban at mas madali pang tatandaan, no? Matatandaan agad yung Team Suka kasi yan ay talagang sausawa ng bayan ho yan mga kabalitaan. Huwag mong ismulin ang suka kasi hindi masarap ang paksiw pag walang suka. Hindi masarap ang lechon paksiw pag walang suka. Hindi masarap ang anong masarap? Yung lechon baboy pag walang suka. Kasi kailangan ho natin ng sausawan, lalo na pag maanghang. Tingnan nyo, galit na yung taong bayan. Ito pa nga lang, post pa lang nga ito mga kabaitan Pero nakikita na ho natin na, 68,000 po ang tumatawa ala Manny Pacquiao mga kabalitaan. Ay, nako, buhay talaga. Anyways, ramdam na ho natin na paunti-unti na ho mga kabaitaan na nakikita ho natin yung liwanag. Liwanag sa dilim. Nakikita na ho natin yung liwanag na, ba't ba nasasabi ho natin nakikita na natin liwanag? Wala hong kakayahan na magsampa ng kaso yung National Bureau of Investigation sa sinasabing inciting to sedition at itong grave threats laban sa ating pangalawang Pangulo. Ibinalik ho ng Department of Justice. Anong ibig sabihin ho yan? Katangahan ho. Dahil nagmamadali, baka may reward. Nagtatanong lang po baka may reward. Kaya nagmamadali. Huwag nyo kasing unahin yung pera. Unahin nyo kasi yung totoong paglingkod sa ating bayan. Hindi yung ura-urada ho kayo. Parang nahawaan na rin kayo ni Atras Abante. Ngayon, anyari. Diba? So kayo nga kasi, halong kayo, ingat kayo dyan. Kasi nga, alam nyo po, ang taong bayan ay nagmamasidan, lalo lang yung mga silent supporters ni VP Sara Duterte. Hindi pa ho yan sila lumalabas sa kanilang lungga. Nagmumuni-muni pa lang ho yan. Yung mga dumaluho dyan sa rally ay malamang ho, siguro 45% ay hindi ho yan sa inyo mga kabalitaan. Pero pag napanood nyo po ang kilos, galawan ho ng mga tao pag naandyan na ho yung rally sa PDP laban, makikita nyo totoong-totoo ho talaga. Lalo na yung mga riders. Ay naku, pupunta talaga kahit hindi mabibigyan ng panggasolina ay talagang susuporta ho sa PDP laban. Ngayon, klarong-klaro na ho yung PDP laban ay papasok na ho makakapasok na ho sa Senado dahil sinusuka na ho sila. Well, anyway, meron din naman makakapasok sa kanila kasi kulang nga silang 3 o 4. Malamang may papasok na 4 dyan sa tawag nito dyan sa kampo ng team sinusuka mga kabalitaan. Sana naging 12 sana yung ating PDP laban senatorial candidates para at least di wala talaga. 0 ho talaga.
But anyways, majority pa rin pag nakalusuto. Kaya magtulungan tayo. Kailangan mga kabitaan ay mag-isip-isip tayo na saan ba titimbangin natin at kakausapin natin yung ating bawat miyembro sa ating pamilya na ito dapat ang iboboto natin. Pag may matatanggap tayong ayuda mula ho kay Tamba, tatanggapin natin. Kasi wala ho tayong utang na loob sa kanila para ho iboto natin sila. Di po ba? So yun po yung maganda ho dyan. Kaya tanggapin nyo po at tuloy-tuloy lang po tayo sa pagsusuporta kay VP Sara Duterte para may panalo ho natin at tayo ay magwagi sa bandang huli at makamta natin ang minimiting hustisya, totoong hustisya mga kabitan para ho sa ating inang bayan at para sa ating Vice Presidente na si VP Sara Duterte mga kabalitaan. At bago tayo magtapos, matsalam ho sa 48,902 subscribers. At ating nagbabatiin mga kabitan, ating mga moderators, mabuhay ho tayong lahat, lalo na ho sa ating mga silent viewers at Team Replay. Matsalam ho sa inyong lahat. Sa lahat ng mga OFW, saludo ho kami sa inyo dahil kayo po ang aming tunay at totoong bayani o bagong bayani ng ating bansa. Lahat ng mga Pilipino sa lupalop nating mundo, ingat-ingat lang ho tayo. At matsalam din sa panonood ni Mami Rose, Daddy Berting at Tumi Tobias dyan sa Cebu City. Mabuhay ho kayo, ingat kayo lagi dyan. At assalamualaikum sa kapatid nating mga Muslim at mas salam sa inyong lahat dyan mga kabalitaan. Kaya nabihan niyo po yung likes sa ating video at the same time mga kabitaan, mag-comment, i-share nyo po ito para tayong lahat ay malaman ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan. Kung magpapaalam na po, wala na tayong oras sa ngayon dahil magbabalik pa naman tayo mga ilang mga oras at minuto. At sana po patuloy kayong mga sumusuporta sa ating munting bahay. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.